Ngayong tag-ulan, alamin natin ang mga gulay at iba pang mga herbs na ideal na itanim sa panahong ito. Pipiliin natin ang mga dapat na itanim o ito yung mga gulay na hindi nasisira kahit palaging basa ang lupa. Ang mga ito ay base sa aking karanasan sa paghahalaman at limitado lang ito sa container gardening. Ang pechay ang isa sa pinakapopular na gulay na itinatanim ng mga hardinero sa buong mundo. Kaya dito sa aking garden, tag-ulan man o tag-araw, hindi nawawala ang pechay. Ito ay isang uri ng leafy green o madahong gulay na karaniwang inaani lamang sa loob ng isang buwan. Mataas ang mortality rate ng pechay at ngayong maulan, mas gumaganda ang kulay ng mga dahon at ang mabilis na paglaki nito dahil na rin sa tubig ulan at ang banayad na paglamig ng klima. Mas madalang din ang mga peste na maaaring umatake sa panahon ng tag-ulan. Mas mababa ang tsansa ng pagkakaroon ng aphids at whiteflies. Ang lettuce ay isa rin sa mga sikat na gulay na halos hindi nawawala sa home gardening. Bukod kasi sa bayaman ito sa nutrisyon, kabilang din ito sa mga fast crop o mga gulay na madaling anihin. Sa loob lamang ng hindi higit sa isang buwan, maaari nang anihin ang lettuce. May mga pagkakataon na ang tanim nating lettuce ay mabilis na pumait ang mga dahon at ang isang dahilan nito ay ang sobrang alinsangan o mainit na panahon. Kaya mas pinipili ng karamihan ang pagtatanim nito ngayong maulan o taglamig. Sa ganitong uri ng klima, mas napapanatili ang orihinal na lasa ng lettuce. Ang green at red amaranth ay mas kilala sa tawag na spinach o kulitis sa Tagalog. Bukod sa ginagawa itong salad, maaari din itong isama sa iba pang lutuin. Isa din ito sa mga kabilang sa fast crop dahil umaabot lamang ito ng mahigit isang buwan bago anihin. Sa panahon ng tag-ulan, mas mababa ang tsansa ng pagkakaroon ng mga leaf miner sa mga dahon at mas napapanatili ang mas masarap na lasa nito. Ang kulitis ay isa sa mga masustansyang gulay at nakakatulong ito sa mga may matataas na blood pressure. Napapaganda ang ating kutis o balat at napapataas ang ating immune system at nagpapatibay din ang ating buto. Ideal ito na gawing salad o kainin ng hilaw o kaya naman ay gawing juice. Bukod dito ay maaaring isama sa nilaga o iba pang lutuin. Ang mustasa ang pinanggalingan ng maraming uri ng leafy greens kagaya ng pechay, pak choy at iba pa. Ibig sabihin, kung wala ang mustasa, wala rin ang mga ito. Ang mustasa ay kabilang sa mga fast crop o ito ay maaari ng maani sa loob lamang ng 25 araw. May mga pagkakataon na ang mga dahon ng mustasa ay pumapait. Ito ay bunga ng uri ng klima sa isang lugar at base sa aking obserbasyon, mas naiiwasan ang sobrang pagpait ng mga dahon kapag mababa ang temperatura ng klima. Kaya sa mga panahong kagaya nito na maulan, mas nire-recommenda ko ang pagtatanim nito at mas maganda rin ang kulay ng mga dahon kapag malamig. Ang gabi ay hindi lang itinatanim sa tubigan. Ito ay maaari ding itanim sa container sa kondisyon na maibibigay natin ang sapat na pangangailangan sa tubig at mas malaki ang maitutulong ng tag-ulan upang mapanatiling basa ang lupa. Ang mga nabibili natin bunga ng gabi sa palengke ay maaaring itanim upang magkaroon tayo ng tanim sa bahay. Kaya dito sa aking garden, hindi ako nawawala ng gabi. Itinataon ko lang ang pagtatanim nito sa tag-ulan upang maiwasan ko na rin ang madalas na pagdidilig. Ang Chinese kale ay kilala din sa tawag na kailaan at Chinese broccoli. Ito ay isa sa mga masustansyang gulay na inihahambing sa iba pang gulay kagaya ng kale at broccoli. Ito ay isa ring uri ng leafy green at fast crop at maaari ng anihin sa loob lamang ng isang buwan.
Bagamat ang Chinese kale ay akma sa lahat ng uri ng panahon, mas pinipili ko ang pagtatanim nito sa tag-ulan. Bukod kasi sa nakakaiwas sa pagkakaroon ng mga peste kagaya ng whiteflies at leaf miners, mas gumaganda rin ang paglaki nito kapag mababa ang temperatura ng klima. Nakakatulong din ng malaki ang ulan upang mapanatili ang moisture ng lupa. Ang Chinese kale ay siksik sa mga benepisyong pangkalusugan. Ang ilan dito ay nakakatulong sa mga may matataas ang blood sugar, napapabuti rin ang kalagayan ng ating puso, buto at atay. Ang Basil genovese o mas kilala sa tawag na sweet basil ay isang uri ng herb. Ito ay itinuturing na hari o king of herbs dahil ang salitang basil ay hango sa salitang basilios na ang ibig sabihin ay hari. Ang sweet basil ay hindi maselang alagaan. Tag-init man o tag-ulan, maaari tayo makapagtanim nito. Ano pa man, sa panahon ng tag-ulan o mas mababang temperatura, naiiwasan ang pagkakaroon ng pait sa mga dahon at mas napapatingkad din ang kulay ng mga dahon dahil sa kawalan ng matinding sikat ng araw. Ang banayad na paglamig ng klima ay nakakatulong sa basil upang mas maging malusog at mas magkaroon ng matitibay na sanga. Naiiwasan din ang paglagas ng mga dahon na karaniwang nangyayari kapag tag-init. Bukod dito ay mas sumahaba ang buhay kung ito ay magsisimulang itanim mula sa tag-ulan hanggang sa taglamig. Ang sweet basil ay ideal na isama sa ating mga salad recipes, gawing tsaa o kaya naman ay ihalo sa pasta at pesto. Ang red malabar o mas kilala sa tawag na alugbati ay isa sa mga gulay na ideal na itanim ngayong maulan. Ito ay mas nangangailangan ng maraming tubig upang mapanatili ang pagkakaroon ng mga matatabang sanga. Isa ito sa mga itinuturing na fast-growing vegetable kagaya ng kamote at kangkong. Bagamat marami sa atin ang hindi kumakain ng alugbati dahil sa kakaibang lasa nito, ang mga dahon ng alugbati ay mayaman sa vitamin A, C, calcium, potassium at iron. Mas mataas din ng 3 beses ang taglay na vitamin C nito kumpara sa spinach at doble ang vitamin A kumpara sa kale. Ang upland kangkong o kangkong China ay iba sa ordinaryong kangkong na nabibili natin sa palengke. Ito ay maaaring itanim sa lupa at dito sa aking garden ay itinatanim ko lamang ang mga ito sa mga pet bottles. Bagamat ito ay iba sa kangkong na karaniwang itinatanim natin sa tubigan, ang upland kangkong ay mas nangangailangan ng maraming tubig kumpara sa ibang gulay. Kaya ngayong tag-ulan, mas ideal ang pagtatanim nito dahil ibibigay ng tubig ulan ang sapat na tubig na kanyang kailangan. Kumpara sa ordinaryong kangkong, ito ay nagtataglay na mas maraming nutrisyon. Ang mga sariwang dahon ay nagtataglay ng mataas na ascorbic acids at ang mga tangkay ay mayaman sa antioxidants. At kapag regular kang kumakain ng kangkong, malaki ang maitutulong nito sa magandang lagay ng ating balat, buhok at mata. Marahil lahat tayo ay kilala ang talbos ng kamote at karaniwang bumibili tayo sa palengke kung tayo ay nakatira sa syudad. Sa susunod nating pagbili ay huwag itapon ang mga tangkay at maaari natin itong itanim kahit sa mga container lang, nang sa susunod mong pangangailangan ay hindi ka nabibili. Ang talbos ng kamote ay hindi maselang alagaan. Yun nga lang, kapag ito ay itinanim sa container, mas nangangailangan ito ng maraming tubig dahil limitado lang ang ugat na ginagalawan at madaling matuyo ang lupa. Sa panahon ng tag-ulan, malaki ang maitutulong nito upang mapanatiling basa ang lupa nang sa ganon ay hindi mo kailangang magdilig ng magdilig. Ang mga tangkay ay itusok lamang sa lupa at pagkalipas ng ilang araw, ito ay magkakaroon na ng mga bagong dahon. Ang lahat ng mga gulay na naitampok natin sa bidyong ito ay mayroong magkakahiwalay na video paano itinatanim ang mga ito. Mangyaring kung nais malaman ay pakihanap na lang po dito sa ating channel. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakaligtas, pinakasariwa at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.